Naglunsad mga kapatid ang Israeli forces ng bagong airstrike sa Beirut, sa Lebanon yan mga kapatid, na target ang mga Hezbollah command centers at ilang Iranian targets. Pero ito nakakagulat mga tol. May mga ilang missiles daw mula Lebanon ang nakalusot at tumama sa Israel. At mismong IDF umamin na hindi nila ito napigilan. Ano nga ba talaga ang nangyari mga kapatid? At senyales na ba ito na mas lumalawak ang digmaan sa rehiyon? Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Again, as usual, magbibigay lamang tayo ng reaksyon at komentaryo mula rito sa balitang panonoorin natin dito sa WION. Sabi rito, Israeli military caught off guard. Hezbollah rocket strikes breaches Iron Dome. Ibig sabihin nakalusot doon sa Iron Dome ng Israel mga tol. So ibig sabihin, parang totoo nga ba yung usap-usapan na nauubusan na rin mga tol ng missile etong Israel para doon sa kanilang Iron Dome at nakakalusot na ang ilang mga missile na nanggagaling sa kanilang mga katunggali. No, ano nga ba ang katotohanan tungkol dito mga tol? Para mas malaman natin ang buong detalye, panoorin na lamang natin ang balita mula rito sa WION. Samahan ninyo ako mga kapatid. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. At a time when Israel is bombing Iran, the war along Israel's northern border has been intensifying. Israeli airstrikes are pounding Hezbollah targets in Lebanon while tanks push deeper into the south. But in a surprising turn, Hezbollah rockets have struck central Israel without warning sirens. Without warning sirens, ibig sabihin hindi tumunog yung kanilang warning sirens, yung sirena, hindi tumunog at tinamaan etong Israel nung missile mula rito sa Lebanon. Ayun sabi rito, no sirens sounded in areas as projectiles from Lebanon strikes Israel. Sabing ganun mga tol. Hindi galing sa akin yan ha. O yung mga maka-Israel dyan, sasabihin nyo naman ninyo fake news. O eto, pinanonood lang tayo ng balita ha. Pinapanood ko lang yan. While tanks push deeper into the south. But in a surprising turn, Hezbollah rockets have struck central Israel without warning sirens. Central Israel ang tinamaan without warning sirens. A moment that has raised serious questions about Israel's defenses. So ito Lebanon to, itong pinapakitang video. IDF, Israeli Defense Forces, tama nga ba yung meaning nun? Target Hezbollah Command Centers, weapon sites sa Lebanon yan. Itong mga pinapakita. Ito sa Beirut, Lebanon. The skies above Lebanon are roaring with explosions. Israeli fighter jets are striking targets across Beirut and other Hezbollah strongholds. Lebanese resident described the horror of the attacks. Oo. Imagine mo kung diyan ka nakatira, no? We were sleeping. At around 5:30 a.m., I was asleep with my husband. My son was still awake after coming back from work. The sound was indescribable. The fear is indescribable. Enough is enough. This is a nightmare. When will it end? We really can't endure it anymore. Kaya nga imagine nyo mga tol dito sa Pilipinas, ang pinakamagiging problema natin dito is pagtaas ng mga bilihin. Epekto yan ng pagtaas ng langis sa pandaigdigang merkado. Diba? Yung ibang mga kababayan nagsisimula na silang mag-iyakan, nagsisimula na silang magreklamo, nagsisimula na silang, kumbaga, alam mo yun, sinisisi na nila kung sino man yung gusto nilang sisihin. Pero imagine nyo naman kung ano yung nararanasan ng mga tao dito. Hindi rin naman nila gusto yung nangyayari dyan. Nadadamay lang sila dahil dito nakabase yung Hezbollah, nakalaban din ng Israel. So nadadamay sila. So kung ikaw ang papipiliin, ano mas gusto mong problemahin? Pagtaas ng presyo ng bilihin o yung wala kang kapanatagan na baka isang gabi tamaan ka na lang ng missile? 'Di ba? Mas matindi yung pinagdadaanan nito, no? Ibig sabihin lang mga kapatid, ngayon pa lang bagamat talagang mararanasan natin tong problema na to, no? Maging thankful ka pa rin. 'Di ba? Maging thankful ka pa rin.
Suddenly, we woke up at 5:30 a.m. to the sound of aircraft, and suddenly they hit the area with 3 missiles. At first we thought it was a bit farther away, but then we surprisingly realized it was in our area, and this destruction happened. Artillery is firing across the border. Tanks from the Israel Defense Forces have pushed into parts of southern Lebanon Aba, may ground troops na sila. as ground operations expand. Nagsisimula na yung ground operation nila. Ibig sabihin, hindi na to bombahan, barilan na rin to. Israel says the objective is clear: destroy the military capabilities of Hezbollah. But while Israeli forces intensify their offensive, something unexpected has happened on the other side of the battlefield. Rockets Eto na. fired from Lebanon struck central Israel without triggering the usual warning sirens. So may sumablay sa panig ng Israel. The Israeli military has confirmed the incident. Air raid alerts failed to sound before the rockets landed. For a country built on rapid early warning systems, the moment has triggered serious concern. Israel's defense network normally detects incoming projectiles and alerts civilians within seconds. Sirens give residents precious time to rush to shelters. This time, that warning never came. Security analysts say the rockets may have been launched at low altitude or from short distances, reducing detection time. At the same time, Israeli officials acknowledge another challenge. The military is struggling to intercept Hezbollah drones launched from Lebanon. Nag-i-struggle sila na i-intercept yun. Some of these drones fly low, change course mid-flight, and approach targets from unexpected directions. Dahil mababa ang lipad. This makes them harder to track and intercept. Oh. Hezbollah says, in wake of attacks from Israel, it has no choice but to retaliate in self-defense. Our goal is clear and specific: to expel the enemy from our occupied land, to stop its attacks and violations by air, sea, and land, to liberate the prisoners and return them to their families, to end the targeting of our people and their security, to ensure the unimpeded return of residents to their villages, and to rebuild their towns and homes. Sabi gano'n sa Lebanon, no, claims 571 na daw ang nasasawi dahil sa pag-atake ng Israel. Hezbollah Communications and Cyber Defense Cell of IDF destroyed. The counter-attacks from Hezbollah, along with Iranian counterstrikes, are making things complicated for Israeli defense forces. Bureau Report, VON, World is One. So dahil nga dun sa tactic ang ginagawa ngayon ng Hezbollah, mababa yung lipad ng kanilang drone at papalit-palit ang direksyon, mga tol, is nagkakaroon ng struggle itong Israel na i-intercept nila yung mga drone na yon, kaya tumatama. Tapos ang nakakagulat, bakit nakakagulat? Kasi nga kilala ang Israel, mga tol, sa pagkakaroon ng tinatawag nilang Iron Dome. Kapag may papalapit na mga missile sa kanila, nadedetect na agad nila yan at nasasangga ngayon sa pamamagitan ng kanila mga interceptor na talagang sobrang mahal ng presyo bawat battery nun, bawat missile nun, sobrang mahal. Pati yung kanilang mga radar, 'di ba? Nadedetect nila yung mga incoming threat at nila yon, na-i-intercept nga nila yon. Pero ang nakakagulat nga, hindi nag-alarm etong siren na to, etong siren warning nila, at tumama yung missile mula sa Lebanon doon sa Central Israel. So anong ibig sabihin nun? Nagkakaroon na ba ng problema etong air defense ng Israel, o talagang masasabi nating isolated case yan, wala namang perpektong sistema, di ba? Hindi pa rin siguro ganun ka-perfect etong Iron Dome at talagang may nakakalusot pa rin. Kasi maraming ganun di ba? Pwedeng siguro isolated cases nga lang yan, kasi kung hindi is talagang makikita nating talagang pinulbus na ng mga missile sa dami ng missile na pinakawalan ng Iran. Dagdag mo pa yung Hezbollah rito sa Israel. Talagang sa kangkungan talaga sila pupulutin pag lahat yun bumagsak sa sobrang dami nun, di ba? So ano sa tingin ninyo? Nagkakaroon na nga ba ng problema itong air defense ng Israel, o ito ay isang isolated case lamang? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba, mga tol. Pwede kayo magbigay ng inyong sariling opinion. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.